Isang plastic na isda guys for 30 euros only. Sobrang dami, hindi ko pa nalinisan yan hanggang ngayon. Nag-fishing kasi yung mga workmates ko guys at saka ang dami nilang nakuha so binenta nila yung iba sa akin. At talagang buhay pa talaga nilang binenta to so medyo natagalan ako dito. Kasi inantay ko pa talaga silang mamatay. So sa plastic na to medyo maliliit siya as you can see. At sa black naman, sineparate ko yung medyo malalaki na. Hindi ko nga alam kung anong klaseng isda to. So kung alam nyo guys, paki-comment naman. At anong klaseng luto ang pwede dito kasi yung plano ko lang is priprituhin ko lang sila. Pero nakakaumay naman kung ganong luto lang silang lahat. So dito nga ipapasok ko na sila sa freezer na wala pang linis. Wala akong time maglinis that time kasi nga gabi na nilang hinatid to at saka morning shift ako kinabukasan. At plano ko silang linisan sa day off ko na. Tinanggal ko muna yung mga iba kong frozen food para mag-giveaway sa isang plastic na isdang to. At since may roommate ako, dapat hindi ako lumagpas sa area niya. May designated area kasi kami guys sa freezer namin or kahit sa buong ref namin. So since tatlong layer yung freezer namin, so sa kanya yung una, sa akin yung gitna, at yung sa pangatlo naman is hati kami. Para sa akin, magandang ideya yon para hindi kami magkalituhan sa mga pinagbibili namin. Kahit nga dyan sa mga cabinet sa kitchen namin, meron din kaming designated area on our own. Especially pag pare-pareho lang yung pinagbibili namin sa mga Asian store or kahit sa S-Market, medyo nakakalito din kaya mas maganda nang i-separate talaga. So mabalik tayo sa isda guys, ito pala yung malalaki na. Ano kaya magandang luto dito? Suggest naman kayo. Wala na akong matinong plastic, so yung plastic na lang ng basura yung ginamit ko. Pero malinis yan ha. Dito ko siya ilalagay sa third layer ng freezer, which is yung hati kami ng roommate ko. At buti naman nagkasya pa siya. Tinry ko ding ibalik yung isda na nabili ko sa Asian market at good thing nagkasya pa siya. Pero itong frozen vegetables at saka chicken feet hindi nakasya, so ilalagay ko na lang siya sa ref. At lulutuin ko na lang siya asap. Dati sa Purvo ako nag-Asian market pero ngayon sa Campi na kasi mas malapit lang sa Campi. At mostly yung mga kailangan ko andun lang din. At finally natapos na ako guys at sobrang antok ko na dyan. Ito pala yung pinaglagyan nila ng isda. Isang balde yan at super puno talaga so sulit na sulit yung 30 euros ko. Kasi medyo mahal talaga yung isda dito guys, hindi ako nabili kasi nga super mahal at konti lang. At kung bibili man ako yung naka-plastic na parang frozen na siya ba so hindi na siya ganun ka-fresh. So yun lang, bye!